I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, of course guys, sa mga Pilipino sa buong daigdig, and shout out sa inyo. Kung nakikita nyo guys yung interview po ng ating mahal na Pangulo, ay sa araw na ito, nandyan po sa Bicol Region na kung saan ay binisita niya ating mga kababayan, ay siyang tuwang-tuwa naman, no? Alam po natin mga Bicolano mga yan at baluarte ni Madam Lini, no? At siyempre lubos na nanlumo ang Pangulo, no? Parang sa tingin niya, sarili niya parang na helpless siya, no? Pero it doesn't mean na hindi tutulong. Nakita nyo naman siguro ang tulong nyo guys. Ang tulong niya, no? Nandyan sa kanina, nagkaroon siya ng briefing. Nakita nyo mga damage. Siyempre, nagulat siya. Nanlumo talaga. Pangulo ng Pilipinas po yan. Kaya, hindi po siya nag-atubali na sinasabi na hanggat hindi makauwi, hanggat hindi pa umupa itong baha at makauwi sa kanilang bahay, hindi po titigil ang pamahalaan na tutulungan ang ating mga kababayan ng nasalanta. Actually, bago siya lumisan kanina mga kababayan, nagbigay po ng 50 million sa Albay na talagang sobrang pinsala din naman talaga. Ang nakakamangha, yung tubig umapaw na sa bubong guys. Kahit sino for the first time, magugulat ka, masasyak ka. Kaya nasabi ng Pangulo, parang na helpless ako. O di ba? Pero it doesn't mean wala siyang gagawin. Mayroon siyang gagawin dahil siya na rin ang mismo na talagang tutulong siya para maisagawa or maibalik yung dating nilang mga ari-arian. Lalo na po ang mga tulay, mga kababayan, yung mga houses, no? So kasama niya po ang DSUD kanina, no? Si Secretary Acosar. So sabi niya nga ay tuloy-tuloy po ang tulong ng mga pagkain hanggat hindi umupa ang baha. Yun po ang gusto ko sa kanya, no? Hindi po siya nagpabaya, hindi po siya nag-atubili na tumulong, pumunta. Susugurin niya kahit may ulan kanina. Ganyan siya, no? Naaawa talaga siya, no? Kaya yung mga past president hindi nila nagagawa yan, na every sakuna nandoon. Nakita naman natin in the past, di ba? Kailan yung isang bagyo, si Karina, nandoon na naman. Grabe, ito umiikot ito guys kanina, no? So dahil dito mga kababayan, napakaganda yung kanyang ginawa kanina, hindi lang sa mga pagkain na sangkaterba, tausan mga relief goods, no? At hindi lang yan guys, nag-iwan siya ng milyones, no? At syempre bukod pa yung cash assistance sa mga nasalanta, ilang libo yun mga bes, yung interview niya, yung pagsasalita niya kanina, habang nagsasalita, yung pagbibigay ng cash assistant, nandoon pala sa gilid. Grabe, di ba? So, hanga ako talaga kay Pangulong Marcos Jr. Siya lang po ang may idea niyan, no? Talagang masipag siya. Kasama po ang kanyang mga gabinete, mga sekretary niya, buntot-buntot niya, guys. Masipag ang Pangulo, kaya masipag ang mga sekretary niya, no? So, dahil dyan, panoorin nyo ito, yung kanyang interview para ma-inform kayo sa kanyang sinasabi, no? Eto na, don't forget to like guys, and hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Eto na, follow me guys. Naka-brief lang sa akin ng Mayor ng Naga and the Vice Governor of Albay tungkol nga sa nangyari sa kanila. At so far naman, yung ating mga tulong, yung mga relief goods, pati yung mga medical na support, pati yung mga evacuees, pati na yung mga nasiraan ng bahay, meron talagang gibang-giba, meron yung partially damaged lang. Ay lahat yan ay meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies so far. Yung problema namin dito, marami pang area na
nabaha pa rin, hindi pa rin mapasok, na kahit na yung malalaking truck, hindi pa rin kayang pasukin. It's getting better, but there really still are areas na hindi, kahit anong gawin namin, hindi maipasok. Kaya yung dinaanan natin, nakita ninyo, was also ginagamitan na natin ng rubber boat. Yun na ang paghatid na lang natin ng relief goods doon sa mga isolated areas. At pero talagang ang effect, kung makita mo yung sa public works, yung mga nasirang daan, mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig. The waterfall, the rainfall that happened with this storm is almost double of Ondoy. So yung Ondoy nakaya pa. Pero ito talagang, meron naman tayong maraming flood control. Meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga flood control na gates. Pero sumobra lang talaga yung tubig. At hindi, lahat ng flood control natin na dati naman ay nakakayanan pa kahit na may ulan, ay yun ay nasa pawan. It was, the water was just too much. Beyond that, beyond the immediate rescue, meron pa rin tayong rine-rescue, by the way. Hindi pa tayo tapos dun sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba. Nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, I have asked Public Works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here in the Bicol River Basin. Meron yan dati, meron Bicol River Basin Development Project noon. Nasimula niya 1973. Maganda naman, maraming natulungan. Ngunit yung project na yon, hindi lamang flood control. Marami pang iba, may farm to market road, meron pang assistance sa mga communities. So, ngayon, maganda naman naging effect, kaya nagkaroon tayo ng mga flood control dito. Ngunit noong 1986, nung nagbagong gobyerno, natigil yung project na yan, kaya hindi natapos. Ngayon, babalikan natin, pero iba na ang ating focus. Hindi lamang yung community, hindi na yung community development muna. We will focus on the flood control talaga. Dahil nakita naman natin, dahil wala na tayong, wag na nating asahan na hindi na mangyari ito. Mangyayari, ganyan talagang climate change, severe weather. So this is the new situation that we have to deal with. Kaya harapin na natin at gawa na natin ang paraan para yung Bicol River Basin ay hindi na paulit-ulit na nababaha. And so that is what we are going to be working on, and hopefully within the next 2 years, masimulaan na itong project na ito. Alright? Okay, maraming salamat. So guys, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo? Mayroon palang project yan, dyan. Kaso lang hindi na tinuloy. Noong 1986, si Cory Aquino na ang Pangulo nun eh. Marami palang project ang dating Pangulong Marcos Sr. na hindi tinuloy ng mga nakaraang admin. Grabe talaga, oh. Iba talaga pag Marcos ang namumuno. So, sabi niya nga guys, no? Ito, sa ganitong dilubyo, laging sinasabi ng mga DDS, yung 5,500 na flooding control ni Pangulong Marcos Jr. Ito linawan natin yung 5,500 na yan, ang iba natapos na. Yung iba kasalukuyang ginawa. Yan po ay Luzon, Visayas at Mindanao. 2 years pa lang yan, Yung iba doon, may ilan lang, no? Kay Pangulong Digong, tinapos niya. Ngayon, hinahanap ngayon ng mga dilis.
na mali yung kanilang pagkakaintindi sa sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Hindi nila maget yung 5,500 na flood control niya. Pero nakikita nila si Pangulong Marcos Jr. sa 5,500 na yan. Pero hindi nila nakita yung more than na 11,000 na flooding control ni dating Pangulong Digong Duterte. Mga kababayan, i-research nyo yan. Mga DLIS, mga DDS. I-research nyo para mayroon kayong alam. 11,000 plus ang flooding control ni Digong. Bakit binabaha ang Maynila? Bakit binabaha ang Davao? Nung nakaraan, ng isang bagyo, no? Bakit si Congressman Alvarez na sinasabi niya sa kanyang interview, hindi daw sila tinulungan ng Marcos administration, kaya yung baha daw sa kanila. Bakit? 'Di ba? Bakit 6 na taon namumuno si Digong? Bakit binabaha ang Davao? 51 billion ang pera ni Pulong Duterte within 3 years lang. Nasaan po 'yun? Ilang flooding control ang magagawa nun, 'di ba? Ito gusto ko lang linawan sa mga utak ng DDS kasi hindi nila naintindihan Basta lang bira sila ng bira. Mayroon lang masabi para paninira lang. Grabe, 'di ba? Ang tindi nila, feeling perfect yung puon nila. Tingnan nyo, maraming project si Digong na palpak. Example ko na lang yung tulay sa Isabela, umuuga. 600 million plus. Sabihin nyo, engineer ang sisihin, no? Sino ba ang nagiging sekretary ng DPWH? Di ba si Villar? Kayo naman talaga, oo. So, wag kayong maninira kung ayaw nyo ibalik sa inyo. Kasi binabalik namin sa inyo yung mga pinagsasabi nyo. Puro peke yung mga pinagsasabi nyo dahil kayo ay anti-Marcos. Kayo po ang nag-uumpisa. Kami lang ang tagabalik sa mga pinagsasabi nyo. Pag kami ang rumisbak, nasasaktan kayo. 'Di ba? Pero hindi pwede po yun. Nasa social media kami. Kailangan namin ipagtatanggol ang pamahalaang Marcos. Kasi mali-mali yung mga paninira nyo Ang akala nyo, makuha nyo ang simpatya ng mamayang Pilipino, doon kayo nagkakamali. Doon talaga kayo nagkakamali. Ayaw ng mga mamayang Pilipino ang ganyan, lalo na sa mga pro-China. Well, anyway, guys, bahala na kayo. Continuous nyo lang yan, yung mga pag-uugaling yung rascal, mga parang asong ulul. No? So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Thank you. Mag-ingat kayo. Bye, bye, bye. And babus. God bless Philippines.